In this video, update lang tayo sa market. Nagpakawala na naman po ng tweet si President Donald Trump kahapon about tariff. Kaya nakita natin bumagsak ang price ng market. And syempre, maraming mga top buyers at breakout traders ang na-liquidate na naman dahil sa balitang ito. At alamin natin yung status, pag-usapan natin yung mga on-chain data, hanggang saan ba posibleng bumagsak si BTC as part of a healthy correction. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So kahapon paglabas ng tariff tweet, dumoble agad ang selling pressure sa CME futures. Market maker bot sinabayan ng momentum, tinulak ang spot order books pababa at nag-unwind ang tinatawag na basis trade. Sabay nito, naglabasan ng tweet mula sa ibang mga trader at sinabing nice aggregate flush of long leverage and the risk selling from spot, all driven by headlines once again. Nakita sa CoinGlass data na naglag ng halos $350 million long liquidation sa 4 na oras. Halos lahat yan leverage long na pumasok sa itaas ng $110,000 para mag-FOMO sa all-time high at hindi nakaligtas sa liquidation cascades. Sa gitna ng kaguluhan, inobserbahan ng mga prop trader ang support band na 107 to 108,000 kaparehong antas ng 50-day exponential moving average at dating breakout zone noong unang linggo ng May. Doon nagsimulang sumalo ang makakapal na spot bids kaya may nakitang V-shape bounce pabalik sa 109,500 band. Si Crypto Cesar nag-post ng chart at nagbabala, we need to hold the green zone below 110,000. If that cracks, then ang susunod na sasalo ay sa 101,000 price level. Pero the question is, nag-overheat nga kaya? Sa funding rates, sa kabila ng surge papuntang all-time high, ang average funding sa major perpetuals ay nasa annualized 18% lang, malayo sa 120% na nakita natin noong November 2024 na sobrang fraught na. Kaya sabi ni crypto quant analyst Crypto Dan, futures market overheating is negligible. Tinitingnan din niya ang short-term holders spent output profit ratio, SOPR, ay 1.02. Ibig sabihin, karamihan sa mga short-term holders kumita na ngunit hindi pa nagla-log out ng gains. Contrast naman sa March 2024 kung saan pumalo sa 1.20 ang SOPR kasabay ng 108,000 all-time high at doon nag-trigger ng 2-month correction. Punta tayo sa MVRV Z-score, sukatan kung gaano ka-overvalue ang market kumpara sa realized value. History shows kapag pumasok sa red zone 7 hanggang 10, iyon na ang euphoric low of top. Ngayon nasa 2.8 pa lang, ibig sabihin may runway pa. On-chain signals therefore nananatiling hindi pa luto. Pero hindi lang on-chain ang pinagmumulan ng insight. Technicals, especially RSI, may kwento rin. Daily RSI kasalukuyang 75. Yes, overbought. 12 hours RSI 71, 4-hour RSI 66 pagkatapos ng dump. Weekly RSI 68 pa lang kaya medium term hindi pa stretch. Ang Crypto Fear and Greed Index naman nasa 78 extreme greed, usually kapag lumampas sa 80 to 90, habang ang daily RSI nasa high 80s, doon kadalasang lumiliko pababa ang trend. Kaya risk management ang susi. Hindi ibig sabihin bearish ka agad pero dapat laging ready. Sa kabilang banda naman, may mas malaking backdrop ang Federal Reserve. Sabi ng Cobase letter, too much tariff pressure causes the basis trade to unwind. Too little pressure causes inflation expectation to rise. Now Trump must find middle ground to maintain tariffs but suppress yields without Fed cuts. Ibig sabihin kung itutulak nga ni Trump ang 50% tariff at hindi mag-cut ng rate ang Fed, tataas ang bond yields, lalakas ang US dollar at pwedeng ma-pressure ang risk assets kabilang na si Bitcoin. Pero kung makahanap sila ng balanseng polisiya, moderate tariff, stable yields, pwedeng tumulak ulit ang risk appetite. Samantala, tingnan natin ang fundamental engine ng bull market na to. Ang Fidelity Digital Assets nag-release ng report 2 weeks after the fourth halving. Block height 892,500, quarter na ng bagong epoch ang lumipas. Ang price ni BTC noon between 82,500 at 85,000. Angat ng 31% mula mismong halving day. Pero ang mas mahalaga, tumaas ang network hash rate ng 50% kahit hati na ang block rewards sa 3.125 BTC. It means kahit lumiit ang kita ng miners, bawat block sobra pa rin ang kumpiyansa nila para palakasin ang computational power, testamento sa network security at long-term viability. Realized cap, the sum of all coin values at their last on-chain move, tumaas ng 63% mula $561 billion papuntang $915 billion. Iyan ang net new capital na pumapasok, hindi lang paper gains. Ganito raw ang pattern tuwing post
post-halving may steady inflow ng sariwang kapital tapos doon lang sumusunod ang parabola pag pumasok na ang retail euphoria. Ang fuel multiple gauge ng miner revenue relative to price, ito na yung na-discuss natin sa previous video, ay stable sa neutral zone. Noong 2021 bull run, pumalo ito sa overheat red band kasabay ng 64,000 blow off top, pero the cycle wala pa tayo roon. Sabi ni Daniel Gray ng Fidelity, Bitcoin's fundamental and global recognition are stronger than ever. Tingnan din natin ang institutional adoption. Noong January 2024, US SEC finally approved spot Bitcoin ETF, an event na nagdulot ng $134 billion na cumulative net inflow hanggang ngayon. BlackRock IBIT may hawak ng mahigit 350,000 BTC. Fidelity, FBTC lampas 150,000 BTC na. Grayscale lumiliit pero may net inflow pa rin across the ecosystem. Ang monthly spot volume sa Binance noong March 2024 umabot sa $1 trillion. Kumpara mo yan sa 11 billion noong January 2018. Ibang liga na. Corporate Frenzy Strategy, dating MicroStrategy, nag-ipon na ng 576,230 BTC. Metaplanet Inc. ng Japan, Bitcoin Group SE ng Germany at Semler Scientific ng US sumunod na. Sa madaling salita, tanggapin man ng CFO o hedge fund desk, nagiging legit treasury asset na si Bitcoin. Sa perspective ko naman, sa price action ni Bitcoin, dito kasi sa channel hindi lang opinion ko ang dinidiscuss natin. Kinukuha din natin yung opinion ng ibang mga analyst para magkaroon tayo ng mas malawak na insight at very informative din naman talaga yung mga binibigay nila na makakatulong sa atin. Now, after nga ng all-time high, nakaabot si BTC sa 111,000 price level. Meron tayong immediate rejection. Ang dahilan, yung tariff announcement na naman ni Trump kagabi. Pero in technical point of view, mataas na talaga yung chance niya na ma-reject. Kasi ang layo na rin ng tinakbo niyan. I think hindi lang yun dahil sa announcement ni Trump. May mga nagte-take profit na talaga dyan sa area at yung announcement lang yung nakapag-trigger. This is bearish engulfing pattern. Nasa premium area yan, kaya tumataas yung likelihood of a retracement. Bigo kasi naman natili above 110,000. Kumbaga kulang yung tulak. So ang support dito na susunod is 100,000. Okay lang na bumulusok siya dyan. Sumundot ng konti below 100,000, then bounce aggressively. Para masabi natin na buyers are willing to defend this area for a continuation rally. Kasi kung hindi niya madedepensahan yan at yung rebound ay bitin, then it's a sign of weakness for a further correction. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.